Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag ni Aldaw kada kayuan, kakabsat, and welcome back to my channel. Tayo po ay nasa krisis ngayon. Yan po ang katotohanan. Pero hindi ba dapat sa panahon ito, lahat po tayo ay nagkakaisa at nagkakatulungan. At yan po ang nangyayari. Iba-ibang sektor ng ating society ay nagtutulong-tulong na kung ano ang gagawin natin sa pagharap natin sa krisis na to. Huwag lang po natin iasa sa gobyerno because the president can only do as much. Pero nakikita naman natin na ginagawa po lahat ng ating presidente ang kanyang magagawa within his powers para po harapin itong krisis na to. Pero sana, tumigil na yung kabilang kampo, lalo na yung mga DDS. Meron kasi bagong naratibo itong mga DDS eh. Hahanap at hahanap talaga ng butas para isisi lahat sa gobyerno ang mga nangyayari sa ating bansa. Tulad nga po ng digmaan sa gitnang silangan. At hindi lang po basta-basta yung mga vloggers ang gumagawa ng kwento. Kahit yung mga katulad ni Rowena Guanzon. Sabi kasi ni Rowena Guanzon, buong mundo nakatutok sa oil crisis. Pero kayo, nasa impeachment ng Vice President. O, kita nyo na. Halatang halata kasi itong mga DDS na to. Kunyari, concern sa oil crisis. Pero ang punto nila, nakatutok daw ang ating gobyerno sa impeachment ni Sara Duterte. So ang ibig bang sabihin ni Guanzon, sa ibang bansa ay tumigil ang pagtakbo ng kanilang buhay at nakatutok na lang silang lahat dyan sa oil crisis na yan? Parang hindi naman. So ano bang gusto nyo mangyari dito sa Pilipinas? Wala nang ibang gagawin At lahat ng sanghay ng gobyerno, titigil muna Wala muna magtatrabaho. Focus muna tayo lahat dito sa digmaan sa Middle East. Hahanapan muna natin ng solusyon itong problema sa langis. Ganun ba dapat? Para saan pa yung ibang departamento ng ating gobyerno? Sa ibang bansa kaya, kayo pong nasa abroad. Doon po sa mga viewers natin sa iba't ibang panig ng mundo. Diyan po ba sa bansa ninyo kung nasaan kayo? Tumigil po ba ang buhay ninyo? Tumigil po ba ang gobyerno nyo? Wala na po bang ibang inaasikaso ang mga gobyerno ninyo diyan sa mga bansa kung nasaan kayo, kundi ang tutukan ang oil crisis, ang giyera sa Middle East? Kayo po, in your own personal capacity, ano po ba? Itinigil niyo po ba yung buhay ninyo, yung pamilya ninyo, para lang tumutok sa problema dito? Kasi hindi ba, ang gobyerno, parang pamilya yan eh. Ang ibig nyo bang sabihin sa isang pamilya, kapag nagkaroon ng problema, yung tatay hihinto sa trabaho, magfo-focus doon, yung nanay, yung mga anak, at kung sino man yung nasa pamilya nila, titigil sa lahat ng gawain nila para mag-focus sa isang problema? Hindi ba hindi naman ganun? Kaya nga may kanya-kanya yan eh. Kaya nga may kanya-kanyang trabaho yan. Kaya nga may kanya-kanyang function yan eh. Pero itong mga DDS, katulad ni Rowena Guanzon, nakatutok daw yung ibang bansa sa oil crisis, pero tayo, impeachment pa rin ang ating inaatupag. Tulad nung sinabi ni Regal Oliva, 60 pesos na per $1. Pero, ang mga kongresista, nakatutok pa rin sa impeachment. Gago lang, may gago lang pa siya, no? Para bang ang impeachment ay hindi importante at ito ay hindi bahagi ng ating konstitusyon. Wala ito sa saligang batas. Ang impeachment ay gawa-gawa lang ng House of Representatives. So kapag merong ibang nangyaring problema na dapat nating harapin, isang tabi nyo muna yung impeachment kasi yan naman katang-isip lang ng House of Representatives. So ngayon tumaas ang dolyares, huwag na kayong mag-focus sa impeachment. Kasi pag tinigilan nyo yung impeachment ni Sara Duterte, bababa po. Yan ba ang ibig sabihin ni Regal Oliva? Teka muna, abogado ba to? Ako nga, simpleng tao lang pero wala akong makitang koneksyon doon sa pagtaas ng dolyar, doon sa impeachment ni Sara Duterte. Yan pong pagtaas ng dolyar, in one way or another, may kaugnayan dito sa digmaan sa Middle East. Pero yung pong impeachment ay wala pong kinalaman dyan yung digmaan. At yung impeachment, wala pong kinalaman sa pagtaas ng dolyar. So kayong mga DDS kayo na walang ginawa kundi ang manira imbis na tumulong, nakafocus kayo diyan sa impeachment. Nakafocus kayo sa paninira sa ating gobyerno. Isa pa tong kapatid daw ng ating presidente na si Amy Marcos. Sabi ni Senator Amy Marcos, may namumuong digmaan. 140 per litro na ang diesel. Hindi na namamasada ang mga tsuper. Ang inaatupag nyo ay impeachment at pamumulitika. Akala ko ba matalino itong si Amy Marcos? Alam niyo, totoo lang,
Akala ko matalino si Amy Marcos. Pero nakita ko yung kahinaan ng utak niya mula nung siya ay sumanib sa kulto ni Digong. Meron daw digmaan. Ang taas na ng diesel, 140 na. Tumigil na daw mabasada ang mga tsuper. Pero ang inaatupag pa rin ng gobyerno, yung impeachment ng best friend niya. Baligtarin kaya natin ang sitwasyon. Paano kaya kung si Sara Duterte ang presidente at ang na-impeach ay si Bongbong Marcos? At ito ay nangyayari sa kalagitnaan ng giyera sa Middle East. Isasantabi nyo ba yung impeachment para tumutok sa oil crisis, sa digmaan? I don't think so. Lalo ka na, Amy Marcos. Baka mas lalo mong idein ang kapatid mo. Wala kayong magiging pakialam kung ano man ang nangyayari sa buong mundo, basta ang focus ninyo, masira ninyo si Bongbong Marcos. So tigil-tigilan nyo yung mga kaplastikan ninyo. At dito sa mga tsuper na to, naiintindihan po natin na nahihirapan kayo dahil sa pagtaas ng gasolina. Pero kayo lang ba? Paano yung mga commuters? Paano yung mga kababayan natin na apektado rin ng pagtaas ng gasolina at ng giyera sa Middle East? Dapat po magtulungan tayo eh. Marami po sa mga tsuper natin ngayon ang nasa isip lang ay yung pangsarili nila. Hindi lang naman kayong apektado, lahat po tayo apektado. Kaya imbis na magkaganyan kayo, imbis na makatulong kayo, ay pinahihirapan nyo pa ang sitwasyon sa pagrarally ninyo, sa pag-i-strike ninyo, ano maitutulong yan? At hindi lang naman ang mga commuters ninyo ang mahihirapan, pati ang pamilya ninyo, dahil wala kayong maiuwing pera. Paano kaya kung balik na rin din ang sitwasyon? Yung mga commuters naman ang mag-rally, ang mag-strike, at huwag sumakay sa mga jeepneys. Gumamit ng e-bus, ng bus, kung saan mas komportable ngayon dahil aircon. Ano mararamdaman ninyo? Hindi ba dapat tulong-tulong tayo o hindi nyo pa napakinggan yung sinabi ni Mel Tiangco? So, sa mga katulad nila Amy Marcos, tama na yung kaplastikan. Tumulong kayo kung meron kayong maitutulong. Hindi yung wala na kayong ginawa kundi sirain si President Bongbong Marcos dahil lahat na lang ng isyo sinasawsawan ninyo para masira ang ating presidente. At pag nasira ang presidente, hindi ba kayo apektado? Hindi ba lahat tayo? Pag bumagsak ang presidente, bagsak tayong lahat. Pero hindi mas gugustuhin nyo pa rin talaga ang division kaysa kayo ay makiisa. Huwag lang sabihin na kayo ay nakikipagtulungan kay Bongbong Marcos dahil ang gusto nyo talaga ibagsak si Bongbong Marcos at iupo si Sara Duterte. Sa totoo lang. So, kailangan ba natin talagang isantabi ang impeachment dahil wala namang kabuluhan ng impeachment ni Sara Duterte sa buhay ng mga Pilipino? Huwag na nating ituloy ang impeachment dahil hinihiling itong mga DDS na to na mag-concentrate daw tayo sa oil crisis at sa digmaan sa gitnang silangan. Pero ayon kay Attorney Carlo Ibanez, may bagong narrative ang kampo ni Inday. Hindi daw dapat nagfo-focus sa impeachment niya. Ang dapat focus daw ay ang public service lalo na at may crisis ngayon. Pero mali ang logic ng argument na yan. Una, false dichotomy yan. Parang pinapapili ka kung impeachment or public service. Pero in reality, hindi mutually exclusive ang dalawa. The government has different branches, different mandates. Ang impeachment process ay trabaho ng House of Representatives of the Philippines at eventually ng Senate of the Philippines habang ang day-to-day governance, lalo na sa oil crisis, ay hawak ng executive branch. Makinig, Amy Marcos So kahit may impeachment, tuloy pa rin ang trabaho ng gobyerno. Hindi yan either or. Pangalawa, constitutional duty ang impeachment. Hindi siya distraction. Obligasyon siya kapag may sufficient grounds. Ibig sabihin, kapag may allegations ng impeachable offense, hindi pwedeng i-delay lang dahil may ibang issue. Otherwise, you are basically saying na pwede mong iset aside ang accountability kapag may crisis. Mali yan. Pangatlo, historically and practically,
Governments handle multiple crises at once. Hindi tumitigil ang legislative functions dahil lang may oil crisis, inflation, or anumang issue. Kung susundin mo yung logic nila, pwede mong i-postpone lahat ng investigations, mga kaso sa court, mga police operations, basta may ongoing problem. Sobrang mali, di ba? O, teka muna, nakikinig ka pa rin ba? Ay ni Marcos, Rowena Guanzon, Regal Oliva. Hindi ba tama itong sinasabi ni Attorney Carlo Ibanez? Kung susundin natin yung inyong mga logic, itigil na natin lahat ng investigasyon, yung mga kaso sa korte, yung mga trabaho ng polis, itigil lahat yan. Huwag mo nang habulin yung mga kriminal dahil kailangan mag-focus tayo dito sa oil crisis. Tuloy ko. Lastly, at ito ang hindi nila naiintindihan. Oy, Amy, Rowena, Oliva, pakinggan niyo itong huling sinabi ni Atty. Carlo Ibanez. Accountability is public service. Ang narrative kasi ng mga DDS na to, na parang sayang oras sa impeachment, ay maling-mali. Holding officials accountable is part of serving the public. Kung may abuse of power, corruption, or betrayal of public trust, mas lalo dapat aksyonan, even during a crisis. Kung pinili mong tumakbo, dapat you have to be ready to be accountable to the people anytime, any day. O hindi ba? Siguro ang ibig sabihin dito ni Atty. Kung pinili mong tumakbo tulad ni Sara Duterte, pinipili niyang tumakbo sa 2028 sa posisyon na presidente. But, dapat handa ka maging accountable. Harapin mo ang pananagutan. Kung may kailangan ipaliwanag sa taong bayan, magpaliwanag. Hindi yung tinatakbuhan, hindi yung iniiwasan, hindi yung gusto nilang ipadismiss ang impeachment case. Hindi yung gustong tumakbo na naman sa Supreme Court. Kung gustong tumakbo, you have to be accountable to the Filipino people. Ang problema kasi, ang gusto lang nila, posisyon. Pero ayaw nila managot sa taong bayan. Tama, di ba? Ito sinasabi ni Atty. Carlo Ibanez. Anong masasabi ni Amy Marcos, ni Rowena Guanzon, at yung mga katulad nila na binabaluktot lang yung usapan? Ginugulo ang isipan ng tao na hindi dapat matuloy ang impeachment na yan dahil yan ay hindi naman makakatulong sa taong bayan. Sabi ko sa inyo kahit na ikaw na ang pinakamatalinong tao, kapag ikaw ay napunta sa kwadran ng mga Duterte, kung anuman ang talinong natitira sa utak mo, yan po ay malulusaw. Tulad na lang ng utak ni Amy Marcos, ni Rowena Guanzon, at ng ibang mga abogado pa man din. Pero dahil sa kagustuhan nilang ipagtanggol ng isang taong ayaw at duwag harapin ang accountability, kahit pagtawanan na sila ng taong bayan, okay lang sa kanila. Basta maipakita lang nila ang loyalty nila kay Sara Duterte. Kayo po, anong masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.